Bilang matinding pagtutol sa Administrasyong Marcos, maglulunsad ng malawakang protesta ang mga overseas Filipino workers sa pamamagitan ng OFW Zero Remittance Week simula March 28, 2025. Ano ang kahulugan ng kilos protestang ito at gaano kalawak ang epekto nito? Alamin sa ulat ni Anton Cero. Isang matapang at estratehikong hakbang ang ikinasa ng mga OFW, isang linggong pagtigil ng remittances sa Pilipinas upang iparating ang kanilang mariing panawagan sa Administrasyong Marcos. Pauwiin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pilipinas hanggang sa iba't ibang panig ng mundo, nag-aalab ang damdamin ng maraming Pilipino sa ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-aresto sa kanya at pagkakakulong ngayon sa ICC Detention Center ay nagdulot ng malawakang pagkondena, isang hakbang na itinuturing ng marami bilang iligal at isang anyo ng political persecution. Dahil dito, sunod-sunod na protesta at pre-rallies ang isinagawa ng mga Pilipino, hindi lamang sa bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Europa mismo, kung saan matatagpuan ang ICC, matinding suporta ang pinakita ng mga overseas Filipino worker. Hiling nila, pauwiin na si Pangulong Duterte sa Pilipinas. At upang idiin ang kanilang panawagan, inilunsad ng grupong Maisog Croatia ang OFW Zero Remittance Week, isang kilos protestang layong patigilin ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas bilang malinaw na mensahe ng pagkondena sa Administrasyong Marcos. Kinumpirma mismo ng grupo ang hakbang na ito. Kinukumpirma ko po na mag-uumpisa po ang OFW Zero Remittance Day on the 80th birthday of our beloved former President Rodrigo Duterte, which will be on March 28 until April 4. Bukod dito, isang panawagan ang ipinaabot ni Maisog Croatia Vice Chairman Erwin HR, isang hamon sa lahat ng OFWs sa buong mundo na makiisa sa naturang protesta. Anya, ito ang kanilang paraan upang marinig sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at agarang ibalik sa bansa si Duterte. I hope that our respected President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. will hear us, OFWs. Please send our beloved President Duterte back home. Please. I have nothing against you. Just please send him back home. This is the call for all OFWs around the world. Thank you. Simula nang makulong si Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, araw-araw nang may mga Pilipinong dumadalaw sa labas ng pasilidad. Isang malinaw at matinding mensahe sa buong mundo, hindi bumibitaw ang kanilang suporta sa dating Pangulo. Mula dito sa The Hague, Netherlands, Anton Cero, SMNI News.